Si Abraham kasi nanalo sa gera. Dumating ngayon to si Melchizedek. Kung tutuusin, hindi ho maintindihan kung ano itsura. Priest of the Most High. Priest ng ating Ama. Nagdala siya ng pagkain, tsaka alak. Siya daw ang parang King of Salem. Sa New Testament, yan po ang Jerusalem. Si Abraham natuwa kay Melchizedek. Walang nagsasabi sa kanya, ibinigay niya 10% ng kanyang ari-arian kay Melchizedek. Pero ano ba ang history ng tithes? Actually, nung Old Testament pa lang, tax na yan. Kapag nag-ani kayo, bigyan nyo kami ng 10% tax. Instructed by our Father. Itong mga Levites, sila yung namamahala ng templo. Sila yung inassign ng ating Ama. O kayo mamahala ng templo. That is what you call yung kanilang form of government. Kasi wala naman silang gobyerno except for the templo. Nandyan yung mga lumalabas sa ngayon. Andyan yung mga senador, congressman, presidente. Siyempre, lumalabas ang presidente nila dyan, which is their priest, si Aaron. Ngayon, itong mga Levites, sabi ng ating Ama, ganito, kumuha kayo ng tithes sa mga Israelites. At yung tithes na yon, yun ang gagamitin nyo to sustain sa inyong buhay. Yun ang inyong pagkain. Diyan kayo kukuha ng pagkain. Kapag may nagbigay ng 10% sa kanilang mga pananim, yung 10% to, pagkain nyo yun. Hayop, mga alagang hayop. In fact, ang alagang hayop, di ba may mga baston sila dun sa mga tupa. Pagka dumaan pang 10 tupa, tithes yan. Yan dun sa mga libita para meron silang kakainin. Ang nangyari dun sa New Testament, eto na, pinagkakakitaan na. Kaya, di ba, si Jesus nga, nagwisit na nga dahil meron ng money changer. Bakit? May mga foreigner kasi sa kanilang dumarating. Kita niya yung mga Pharisees, saka mga priest, masyado kayong mahigpit sa ikapo o tithes. Pero nakalimutan niyo yung justice, mercy, and faithfulness. So, lumalabas para bang hingi kayo ng hingi sa tao, tithes kayo ng tithes, 10%. Hindi nyo naman inaasikaso yung inyong trabaho. Kasi trabaho yan ng mga Levites. In fact, dapat dumadaan sa kanila ng tama yung ikapo. Dito sa Jerusalem, sino po mga mayayaman? Yung mga priest, Sadducees, yung mga Pharisees, sila yung mayayaman, mga mansyon ng bahay. Ito na wala na yung justice, hustisya, yung mercy, tsaka yung faithfulness. Bakit ba ang tao tinuturuan ng ating Ama magbigay? Saan ba galing yan? Nagsimula yan kay Adan at Eva. Ang sabi ng Ama, gawin nyo lahat ito. Pwera lang sa punong ito. Huwag kayong kakain dito. Anong ginawa ni Eva? Kumain pa rin doon sa puno na yon. Nagalit ang Ama. Binibigay ko na nga sa inyo lahat eh. Diba? Giving yon. Ang pagbibigay naman ni Eva at Adan, sama ng loob sa Ama. Si Abel tsaka si Cain. Yan naman, wala pong 10% yan. Ang gusto lang ng ating Ama, Abel tsaka Cain, ito instruction ko sa inyo, magbigay kayo ng best. Hindi yung pwede na. Magbibigay kayo sa akin yung best. Si Abel, hunter yan. So, hayop. Kung ano man yung best na hayop na nakuha niya, inalay niya sa ating Ama. Si Cain naman, farmer. Wala. Pwede na to. Bigay ko sa iyo. Pwede na to. Nagalit kayo ng ating Ama. Diyan po nagsimula ang giving. So, pagbibigay, makikita natin, hindi ho pera lang. Pag-usapan natin kung ano yung tithes. Pero, ito muna. Unang nakita ni Jesus kasi ganito. As Jesus looked up, He saw the rich putting their gifts into the temple. Okay, mga mayayaman, nagbibigay. Sabi ko ito, gifts. So parang
Wala lang. Bigay mo, hindi yung best. Regalo, sige, pwede na yung regalo. Gifts into the temple treasury. So, nung araw pa lang, meron ng gano'n. Kailangan mag-alay ka, magbigay ka. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. Alam niyo po, ang mga widow nung araw, sa farm sila nagtatrabaho. Other than that, gumagawa sila ng mga basket o kung ano-ano pa, pero hindi sila nakakapagtrabaho ng malaking sweldo kumpara sa lalaki nung araw. So, etong babaeng to, mahirap na, wala pang asawa, namatayan na ng asawa, marahil nag-iisa na lang sa buhay, abay, nagbigay ng 2 very small copper coins. Sabi ni Jesus, "Truly I tell you," he said, "this poor widow," itong kawawang widow na to, "has put in more than all the others." Mas malaki pa binigay nito kaysa sa inyong marami kayong pera, mayayaman kayo. All these people gave their gifts out of their wealth. Dahil sa kanilang yaman, nagbibigay sila. But she, out of her poverty, sa kanyang kahirapan, put in all she had to live on. Na si Jesus mismo ang tinitingnan yung puso. Nakita niya, oy, ito lang ang ibinigay nitong kawawang purwido. Pero, wow, malaki ang pasasalamat ni Jesus dahil nakita niya ang puso kesa dun sa binigay niyang mga bariya. Nakita niya yung puso ng widow. Kasi nga, ang mga widow ng araw, wala talagang pera yan. And yet, nagbibigay pa siya. So, doon mo makikita, tayo po ganon. Magbigay tayo ayon sa kalooban ng puso. Hindi yung 10%, kailangan bigay mo. So, ganito po ang nangyari. Tignan natin, ano pa talaga yung tithes? 3 different kinds of tithes. The Levitical or sacred tithe given to the Levites and priests for their service to the temple and the congregation in the Old Testament. So, dito natin makikita pag sinabing Levitical. So, ito po yung provision para sa mga Levites. The Levitical or sacred tithe. Sagradong tithes to. Talaga ibinibigay ito sa mga Levites and priests. Sino po yung priest nila? Si Aaron. Para saan? Sa serbisyo nila sa templo. Yan po yung kalang form of government ng araw. Kaya, whether you like it or not, kayo pong mga Israelita, magbigay kayo ng ikapo o 10% dito. Number 2, the tithe of the feast. The father of the family set aside the tithe for their vacation for the feast. Naalala niyo po yung Feast of Tabernacle? Marami pa po sila mga feast. Yung feast na yon, pinag-iipunan po nung tatay yun. Yung 10% na yon, para makapasyal sila sa Jerusalem. Malayo po yun, pinupuntahan nila. Kung nasa Galilee ka, you have to go to Jerusalem. Malaking travel yon. Gagastos ka talaga doon. So, ganun po. Yung tatay nagpaplano, kumukuha siya ng 10% sa kanilang mga kinikita at kailangan nilang maka-attend yung Feast of Tabernacle or other more feast, mga pista pang mga iba-iba. Marami silang pista, isipin nyo, 10% na naman yon na kanilang gagastusin. And number 3, the tithe for the poor orphans, widows, and new convert. Ito po ang namamahala rito, yung templo. Magbibigay ko sila ng tithes. Kunyari, may alaga silang hayop, 10% ng kanilang hayop, yung best hindi pwede na. Binibigay nila yan sa templo. At yun naman, yung mga Levites at saka yung priest, yan po ang gamit nila para makakain sila. At hindi lang po, itong tithes 10% ulit, ay binibigay naman sa mga mahihirap, sa mga orphans, mga ulila. Tapos yung widows, mga walang asawa, nakita nyo, talagang mahirap ang widows nung araw pa. Old Testament pa yan. Tapos nung nakita ni Jesus, diba? Kaya binigyan ko ng particular yung widow Nakita ni Jesus, tignan nyo itong widow na to, kawawa naman. And yet, nagbibigay pa rin mula sa puso niya yan. At saka yung mga new convert. Ang new convert po, yan yung mga foreigner. Na nagpahudyo.
na gusto namin ay maging Hudyo rin. At so meron mga foreigner pala mga dumarating doon. Ang isa sa mga ibinigay ng privilege ng mga priest nung araw nung namatay si Jesus at nagsoli si Judas ng pera, yung 30 silver coin, ang laki po nun. Pinambili nila ng lupain para sa cementerio, libingan ng mga foreigner. Okay, next. Bawal ang plastic sa langit. Ang turo ni Jesus, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. So parang lumalabas, may mga tao, kumot malaki, binibigay na tithes, papayabang na, pakitang tao lang pala. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Wala talaga. Ang gantimpala po yan, pwede rito, pwede sa langit. Pero kung ikaw ay plastic, katulad nung sinasabi ko sa inyo, bawal ang plastic sa langit. Pakitang tao ka lang pala. Show off ka lang, gusto mo lang ipakita, marami kang pera. Gusto mong pakita na elitista ka. Kala mo ba okay ka na sa ama natin? Hindi po. Bawal ang plastic sa langit. How to give, ang sabi ni Jesus. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyong itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan o simbahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, ganun pala, 'di ba? Marami tayong mga nakikita ngayon. Mga vlogger nagbibigay, pero kinukunan ng video, binipicturan, nagmumukhang kawawa tuloy yung binibigyan. Okay? Pakikita natin dito ang turo ni Jesus. Noong pa tinuturo niya na yan, ibig sabihin, may nakikita na sa mga taong ganito. Plastic, payabang. Kaya kumot may ipambibigay, papakita ngayon, papapicture. O, ako, nagbibigay ako. Minsan church, nakakaawa naman. Yung mga binibigyan ng church, papapicture pa. Di ba? Makikita nyo, yung mga churches, ay kasi may nag-donate sa amin. Kailangan makita nung nag-donate na yung binigyan niyang pera, ipakita namin sa kanya. Kaya papapicture kami na nagbibigay kami ng pagkain dito sa mga mahihirap. Pero ito ang turo ni Jesus eh. Huwag daw gayahin mga ginagawa ng mga pakitang tao. Kasi kung dapat magbigay tayo nasa loob ng puso natin, lubos sa kalooban natin. Yan niyo po, limusan mo ako but no picture please. Di ba ganyan na nangyayari? Yan na nakikita natin sa social media. Minsan makikita mo may pangalan pa ng church. Di ba? Limusan mo ako but no picture. Tignan niyo pong mabuti. Nakikita niyo yung mga picture. Sino pong mukhang kawawa? Di ba yung binibigyan? Tapos yung nagbibigay parang wow, big time ha. Tiga mo, supot-supot pa para ibigay niya. At kailangan may pa-picture pa. Sinong napupurihan? Ang ama natin o yung taong nagbibigay? Di ba? Ouch! Yung taong nagbibigay ang napupurihan, hindi yung ama natin. Tapos maglalagay pa ng malaking karatula. Ito ang pangalan ng aming church. Hello? Itago daw, sabi ni Jesus, huwag ipakita. Pa-picture-picture pa, hashtag bless. Parang hashtag giving. Wow naman. Ipagpalagay po natin, what if tayo yung binibigyan? Ano pong pakiramdam natin? Mahihiya ka, di ba? Magbigay kayo at hayaan nyo ang ama natin ang makakita. Bakit? Kung kayo yung binibigyan, mukha kayong mahirap, mukha kayong dugyot, mukha kayong kawawa. O yan, tuwan-tuwa pa yung nagbibigay, yung mga churches, yung mga vlogger, yung taong mayabang, na ako, nagbibigay ako, gano'n. How to give, ang sabi ni Jesus. Ay kayo ng tulong, huwag na ninyong itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. Turo ni Jesus to ultimo daw yung best friend natin. Huwag na nating sabihan na, best friend, halika, magbibigay ako, kunan mo ako ng picture. Ha?
Yung ganda mo yung nakangiti ako. Tapos yung bibigyan ko yung nagmumukhang mahirap, talagang kawawa naman. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Yun daw ang gusto ng ama natin. Bibigyan tayo ng gantimpala. Hindi dito, baka doon sa langit. Dahil alam natin doon tayo pupunta eh. So ang gantimpala natin, naghahantay doon sa langit. Sa English, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sorry po kung nasasagasaan ko sa yung church nyo na bakit ba nandun sa harapan yung tithes and love offering. Paano kung wala akong ibibigay ngayon? Ayun, si hindi nagbibigay. O kaya, linggo-linggo, ma-attend ka pero hindi ka naman nakakapagbigay. Diba? Paano yun? Diba mahihiya ka? Pag meron ka namang may bibigay, yun. Kaya kinuha ko yun, hawak ko ang tithes. Niwawagayway pa para maibigay sa basket. Dapat, kapag bigay na ng tithes, yun dapat ang tugtog. Hawak ko ang tithes. Diba? Kasi pinagyayabang mo na, may marami kong pera, bibigay ko rito. Paano yung walang pera? Kaya yung po ang title natin, hawak ko ang tithes. Huwag naman sana. Baguhin sana ng church yan. Alam niyo ba ang panalangin ay isang paraan para magbigay tayo. Hindi pera, kundi pagmamahal sa ating Ama. How to pray daw, sabi ni Jesus. Kapag mananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Tingnan nyo, halos pareho sa pagbibigay ng material tsaka sa panalangin. Pareho. Diba? Continuation to ng Matthew. Sabi niya, kapag mananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo saan? Sa simbahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kaya napansin nyo, maraming yumayaman, yung mga nananalangin na pakitang tao, na nag-hallelujah, praise the Lord. May gantimpala rin pala. Pero sa langit, wala kang gantimpala. O baka nga wala kang passport pagpunta mo sa langit. Kasi bawal ang plastic sa langit. Yan po yan, Si Jesus mismo nagsasabi, huwag kayong magpakitang tao, ultimo manalangin, hallelujah, praise the Lord. Luluhod pa, tataas ang kamay. Sorry po ako ganyan din nung araw. Pero minsan sinabihan ako, tigilan mo na yan. Kaplastikan yan. Kung sakaling mananalangin ka, ganito gawin mo. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. Kanino daw mananalangin? Sa ating Ama. Kay Lord? Hindi. Sa Ama. Kasi ang Lord, si Lord may alipin. Yung Ama may anak. Anak tayo. Kaya marami pong salamat. At ito na ipaparating po ni Jesus sa atin na hindi po tayo alipin. Tayo po ay anak. Kaya kung kakausapin daw natin, anong sabi? Isarado ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong Ama. Anong sabi ni Jesus? Kapag mananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Bakit Diyos ang binanggit ni Jesus? Wala silang relasyon. Di sana sinabi niya Ama. Hindi, Diyos. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama. Tingnan niyo, personal na naman. Sinabi ni Jesus, eto kayo naman This time, kayo naman to. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama. Alam na ng ama nyo, alam na ng papa nyo, alam na ng dada nyo, alam na ng kung ano man, tatay nyo, kung ano ang kailangan nyo bago pa man ninyo ito
hingin sa Kanya. Di ba? Makikita niyo si Jesus, ang tinuturo niya rito, relasyon sa Diyos. Relasyon kay Lord. Kaya po tayo, sinasanay ko kayo, Ama, Ama natin. Alam ko po, matagal din ako bago ako nawala yung Lord, Lord, Diyos ko Lord, mga ganyan. Ama, tinuturo ni Jesus. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama namin nasa langit. Oh, ayan na naman. Relasyon na naman ang tinuturo ni Jesus. Ama daw natin sa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Sana nga, sambahin ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ganito daw tayo manalangin, pero hindi ibig sabihin ganito panalangin nyo literal sa uluhin nyo, hindi, isa puso. Tapos bigyan nyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Manghingi tayo. Ang taong hindi nanghihingi sa Diyos, ang taong hindi nanghihingi sa Ama, walang relasyon. Pero kung may relasyon ka, manghihingi ka. Wala yung pride mo. Diba? Patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag nyo kaming hayaang matukso, kung hindi iligtas nyo po kami kay Satanas, sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Ang aking huling habilin. Ang huling habilin ba ni Jesus ay to put up a church? Yan ba sinabi ni Jesus? Gumawa kayo ng church. Huwag na kayong gumawa ng church. Gagastos lang kayo, upa. Yung mga gamit sa musical instruments, malaking gastos yan, kaya do not put up a church. Ito ang huling habilin ni Jesus. Tignan natin. Therefore, go and make disciples. Ano ibig sabihin ng disciple? Magdisiplina. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ituro daw, sumunod sa lahat ng bagay na tinuro lamang ni Jesus, and teaching them to obey everything I have commanded you, na iniutos ko sa inyo. And surely I am with you always to the very end of the age. At ito ang ating gantimpala. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang message po natin, magbigay tayo ng palihim at mula sa puso upang malugod ang ating Ama. Huwag plastic, mula sa puso. Ang pagbibigay ay hindi lang sa pera or tithes and love offerings o material na bagay. Ang panalangin at papuri ay pagbibigay din ng pagmamahal sa ating Ama. Kung wala tayong pera, di ba ito kailangan natin? Ang panalangin at papuri, pagbibigay yan sa ating Ama. Hindi lahat ng panahon may pera tayo. Pero pagka pinapasalamatan natin ang Ama sa araw-araw na pagpapala na tatanggap natin, aba, higit pa sa may pera ang naibigay natin. Diba? Nagpapasalamat tayo, nakilala natin si Jesus at narinig natin ang boses ng Ama, ang mga instructions ng Ama, ang pagpapala ng Ama, ay pasalamat ang Ama sa atin. Salamat, anak ko. Higit pa sa pera ibinigay mo. Application, paano kaya natin maibibigay ng palihim ang pagmamahal natin sa ating Ama? Tulad ng suporta sa church, pagbibigay tulong sa kapwang mahihirap o may pangangailangan. Kasi di ba yung tithes offering na nakikita, di ba nakikita naguhulog? Eh ano po bang masasabi nyo doon? Yung po ba ay, kasi hindi nalihim yun eh, nakikita ka naguhulog eh, di ba? Yeah. Ako nga po sa tutulan kuya, nahihiya ako maghulog. Oh, bakit? Kasi parang iniisip ko, kasi ganito parang iniisip ko, yabong, nakapurang bigoy. Parang gano'n na iniisip ko talaga, kuya. Kaya bago pa lang po ako mag-umpisa ang ating service po, inuhulog ko na po talaga. Kasi Yun! pag dumadating eh. Kinilabutan ako. Kinilabutan ako sa sa sagot mo.
Tama. Hindi ko nilalagay sa gitna kasi ayoko pong pupunta ka sa gitna tapos huhulog mong gano'n. Kaya ang ginagawa ko po, Yung ganon. maaga pala po, wala pang tao. Ngayon nakakita man isang tao lang, hinuhulog ko na po. On the spot po, kasi ayoko may nakakakita sa akin. Nasagot kasi alam mo. ko na po yung ganyang katuroan. Nasagot Tawag mo. mo na ipakita. Amen. Amen. Kung hindi, isa ka sa gaganon. Hawa ko ang tights. Kasi Tama. ako nga po yung nahihiya, kuya, di ba? Oo. Na parang tatayo ka, tapos lalagay mo, di ba? Parang hindi pa sa pagyayabang ko, hindi ko pa po nasubukan yung ganon. Kasi Amen. minsan, naglagay pa ako kasi nalita ko, nakita ko ang aga mong naglagay, ginano niya ako, parang hindi niya tuloy ako. Baka sabi ng yabang. Ayoko po kasi ng ganon kasi, kuya. Tama. Kaya ginagawa ko, kuya, talaga. Honest pa ako, maaga ko pong nilalagay. Hindi Correct. ko po inaantay na yung magpe-pray na, tapos saka ibibigay. Yun lang po sa akin lang po yan, ha, kuya? So, tama yan. Gusto ko marinig nga yan. Marinig nating lahat yan. Para gayahin ka na gusto mo magbigay sa church, pero itago mo na lang. Hanggat maaari, itago mo na ganun lang. po. You can also give not only to the church. Di ba sabi mo nag-alaga ka ng mga bata na ano yun, may sakit? Yes po, opo. Ano mo ba May yun? sakit po sila. Since birth po, may sakit na po yung bata hanggang sa 23 years old po kinuha yung isa 8 years old, yung isa 4 years old, yung isa 17 years old po. Ano mo sila? Apo ko po sila sa anak ko pong pangatlo. Okay, ganito. Opo. Hindi lang sa church mo pwedeng ibigay. Pwede kang sumuporta sa isang organisasyon na gano'n ang mga kondisyon ng mga bata. Kung po sa amin sa Kuya Cares po, wala naman po akong kasamang Kuya Cares yan. Ang una ko pong ginagawa, pag may pinupuntahan kami mission na ayaw ko na nga po makakita ng ganong bata kasi naiiyak po ako talaga. Ayaw ko na maalala yung hirap ng mga bata. Pag ganun po, nagbibigay po ako talaga. Sinusuportahan ko po. Hindi ko na po kailang sabihin pa. Basta pag humingi sila sa akin na support o ganito, punta tayo sa mission, nagbibigay po ako. Amen. Touch ko po yung Totoo kuya. yan, tama. At saka may isa pong, doon po kuya, doon po sa, nakita ko po yung bata. Kaya pag nakikita kong may humihingi bata na may sakit sa cerebral palsy, pinangangalandakan nila yung mga anak nila. Gano'n ako, pwede ko po ginawa, nahihiya ako. Sabi ko, lihin ko silang mini-message, sige, bibigyan kita, pero wag mo nang sasabihin kung sino. Wag mo nang sasabihin sa video na, ito po, ganun. Ayoko, ginaganon ko po sila. Amen. Ngayon po, ginaganon ko po sila. Kaya po, sa totoo lang po, kuya, ito po, sa totoo lang po, na-feature po kami sa GMA 7 po noon. Na marami po nakapanood sa akin. Hindi po kami humingi sa GMA po. Kami po ang pusang pinuntahan. Kasi ang manugang ko, humingi lang po ng konting tulong para itutustos po namin sa Manila Children's po. Hindi po namin akalain i-video kami ng 2 beses sa picture kami sa GMA po. So totoo lang po, marami pong nagbigay po sa amin tulong. Kaya po sabi ko, pag ako magkapera, tutulong din pa ako sa Manila Children's po. Kasi po ang laki po ng ginawa ng Manila Children's Hospital sa amin po. Yung pong ginagawa ko po ngayon. Ang mga sitwasyon natin sa buhay, Opo. para pagdating ng araw, maintindihan natin sila. Yan eh. Diba? Kasi kung hindi Opo. nangyari sa iyo, pakailam ko dyan sa mga may sakit na batang yan. Hindi, iba eh. Nasa puso. Nasa jeep ako, naiyak na naman ako. Nakita ko yung tatay, dala yung anak niya. Kasi meron po siya dito yung dito po. Kasi sa tube na po kumakain yung mga okay. apo ko eh. Sabi ko, kuya, ang init-init. Ba't magbitbit mo yung anak mo? Saan ka ba pupunta? Galing akong PGH, wala akong pag-iwanan sa anak ko. Sabi niya, bakit pinitbot mo? Bibili ako ng ano ba tawag yung tube na sa ano po kuya, dyan sa bangbang. Naman po ako ng bangbang. 23 years din po akong laman ng bangbang ko. Sabi ko, kuya, awang-awa naman ako sa iyo. Sabi ko, binigyan ko ng konting tulong, kuya. Umuwi ka na. Eto na LRT, umakyat ka na. Iuwi mo na yung anak mo. Nakakaawa. Kayo lang po makakagawa dyan. Ang hirap po kasi nakikita ko yung mga ganyang bata. Sa totoo lang, PGH kong bahay namin malapit.
hindi po ako tumitingin sa pages. Ayoko pong makakita ng ganung bata. Ayoko po talaga. Ay, sa totoo po yan. Pero nakakatuwa, no, yung experience mo Opo. sa buhay, Opo. nagiging blessing sa ibang tao. Di ba? Opo. Nagiging blessing sa ibang tao. Pero tama yung puso niyo po. Talagang hindi dapat ipakita sa kapwa. Yung gusto nyong tumulong, pero hindi kailangan, oy, panoorin niyo ako. Magbibigay ako dito sa may sakit na bata. Pati po nung nawala na po yung mga bata, yung mga blender, yung mga gamit ng bata, yung mga diaper na ang dami, pinamigay ko po lahat, hindi ko po pinapon yun. Pati yung mga gamot, pang-suction po, lahat po yun. Kasi may pinuntan din po kami ganyan sa Quezon City po. Sabi ko, dito pala kami pupunta, hindi ko akalain. Sabi ko, di sa munod po, ang ginawa ko, pinagdala ko po lahat talaga. Hiningi, sabi ko, nag-pledge po ako, ibigay niyo po to kaagad. Sabi ko, gano'n. Kaya po, ganun po ginawa ko. Sana at na palakihin pa niya yung gusto niyong pagbibigay. Malay niyo, kayo Opo. mismo magkaroon ng organisasyon sa mga batang ganyan na Opo. makikita niyo talagang ang ama natin ang tutulong sa inyo. Di ba? Salamat po. Kahit na kuya, nahirapan ako mga time na yon. Kasi po parang ang source of income ko po kuya, wala akong trabaho yung anak ko, wala trabaho yung manugang ko. Ako po lahat sumuporta. Yung bahay ko, tinumbor po ng boarding house kasi po malapit po kami sa UP Manila, mga estudyante. Pag tuwing magbabayad na, bibili ko na kaagad ng diaper, mga gamot, bahid sa katulong, ganun po gina. Kahit nahirap ako kuya, nagbibigay pa rin po ako ng tithes. Amen. Hindi ko po talaga maiwasan po. Kasi sumusunod lang po tayo kay Lord. Kay God, ang kay isa pa Father, pong- kay Ama. Ang isa pa pong tip ko sa inyo sa pagbibigay ng tithes. Okay? Wag lang po sa church ano. Opo. Tama ho yung ginagawa niya, binibigay niyo sa iba. Ang isa pa po, kung ano man yung church na ina-attendan nyo, ayokong magsabi na kung saan kayo particular na Opo. nag-church. Tignan nyo mabuti kung ang itinuturo si Jesus. Baka naman ang tinuturo, mga salita ni Apostol Pablo, salita ni David o si Solomon. Ay nako, ang dami ko na akong sinabihan ng mga churches niya, ituro nyo si Jesus, turo nyo si Jesus. Baka dumating yung... Kuya, in fact po, doon po sa Bilibid prison, kasi may prison ministry din po ako kahit na may ganito po akong sitwasyon sa anak ko po, sa apo ko po. At umigil na lang po ako kasi medyo malaki po ang gastusin. Matuto po talaga kasi sarili pera ko po yun. Oo. Nagbibigay po talaga ako ng tithes ko po. Hanggang ngayon po, nagbibigay po ako ng tulong sa Bilibid. Kasi si Jesus din po ang Buti naman. tuturo po talaga. Iniwan ko na po yung church ko doon, binigay ko na po sa iba. Pero hanggang ngayon po, kuya, ayaw ko po sabi sa'yo, hanggang ngayon po, nagsusupport pa rin po ako. Kasi naaawa din po ako sa mga bilanggudo na walang-wala. Oh, tama yan eh. We're not after kung ano yung church natin. After tayo dun sa... Totoo po yung sinabi niyo. Oo. Dapat, kasi kung minsan, ganito, no, yung ibang mga mega churches, marami po talaga mga churches, ang lalaking churches, pero hindi tunuturo si Jesus. Doon ba magbibigay ka ng tithes? Eh, nililigaw lang ang mga tao. Sinabi ni Jesus yun, darating ang panahon. Sasabihin nila, ako ito. Yung pala hindi naman tinuturo si Jesus. Diba? Darating talagang panahon, makikita natin. Ang lalaking mga churches kami galing, hindi naman tinuturo si Jesus. Ako na mismo po, nagsasabi dun sa pastor, ituro niyo po si Jesus, darating na si Jesus, hindi kilala ng kongregasyon si Jesus. Ituro niyo po si Jesus. Parang awa niyo na. Diba? So, tignan po natin. If we're giving tithes to this church, tignan natin, ito ba ay talagang nakafocus sa salita ni Jesus? Ay salamat naman kung doon nakafocus sa salita ni Jesus. Diba? Ayan. O, sige pa po, meron pa. Siyempre po, dapat naman talaga hindi ipinapakita. Kasi pag nakikita yung ibinibigay mo, parang ipinagyaya pa mo. Amen. Iba nga po nakasabi nga po doon nakaano sa Bible na pag ibinigay mo ito sa kaliwang kanan mo, yun. na parating ka doon sa kaliwa mo. Correct. Kaya kailangan, wag mo na dapat inaano, at saka hindi mo na dapat ikwento na ikaw pinagbigay. Na tinulungan ko si ganito, si ganyan. Oo, tama Kasi yan. parang nangyayari, kaya pang kayo, nag-ano, hanggat maaari nyo, dapat ikinasago mo yun. Ay, ka na lang. Pinag-uusapan natin dito so
no offense po kay gusto po namin marinig kasi sa inyo kung paano. Kaya ginawa ko tong tanong na to para tayo mismo matututo tayo sa mga kwento ng bawat isa. Nangyari na ba yan na ayaw nyo nung makikita pa ng iba yung pagbibigay nyo? Siyempre, ayoko pong makita kasi nahihiya din ako. Parang nangyayari pa. Depende po pag may pera. Sa totoo lang po, ang pagbibigay ko, depende kasi sa kakayanan ko. Amen. Kung may pera ako, yun, magdaano talaga ako. Pero pag wala po. Ang kumbaga, doon, basta makapagpano na makapag-abot ako sa Panginoon natin. Ikukwento ko lang po, no? Wala yung sa United States sa ibang bansa ng may mga pulubi sa kalye. Wala po kaming ganun. Ang nangihingi dito, yung may mga, for example, nag-perform, ganyan. Pero maayos yung mga clothes nila. So, mahirap kasi may mga ilan-ilan na naghihirap pero tago. Kasi may mga agency dito na sumusuporta sa mga ganyan. So, sa mga katulad natin Pilipino, alam ko naman na may problem sila, pero hindi sila pwedeng lumantad. Alam mo yun? So, ang ginagawa ko, para hindi rin sila na-insulto, bawa yung mga nagtitinda-tinda na palihin, nag-anonymous ako. Tapos, ni-message ko sila, bumibili ako sa kanila. In that way, Ayun, ganon. nakakatulong ako. Tama, correct. Support sa kanilang negosyo, support sa kanilang kung ano man ang kanilang ginagawa. Iyon, pwede yun. Yan. Yes. Saka Tama parang ang pangit naman kasi yung naghihirap na nga tapos i-announce pa, inis ako, ipo-Facebook ka. So, ang nangyari, bawal kasi dito kapag ganun. Hindi ko alam pero parang baka ma-report case, baka magkaroon pa ng problem. Sabihin ng government, yung hindi mo pa yung gustusan yung sarili mo, ka ng government. So, tinatago yung mga mahihirap na yung sa'yo lang talaga. So, in my way, kung paano ako tumulong, hindi ka gaya sa Pilipinas na pwede kang magganyan, video-video. Para sa akin, sa mga taga ditong local, parang may grading sa kanila yun. Kapag pinakita ng tinulungan mo, kahit kapitbahay mo, pinigyan mo ng pagkain, parang degrading sa kanila ito. Unless may occasion, Buti so, pa, ganun yung way ko. buti pa ipadala mo rito sa Pilipinas. Maraming mahirap dito sa Pilipinas. Hey, sino pa po? Hindi naman laging in the form of Pera. money. Correct. Oo. Maraming paraan para makapagbigay ka. Tama. So, isa na rin doon yung panalangin. Kasi hindi, katulad ko, hindi ako nagtatrabaho. So, wala akong maibibigay. Ang maiaabot ko lang talaga ay ang panalangin. Correct. Minsan, di ba, pagka nakakita ka ng bata or mahirap sa kalye, wala ka man maabot, maiaabot mo sa ating Ama, panalangin. Di ba? O katulad nung nasa ospital yung asawa ko. Oo. Parang tuwing napapadaan ako sa ICU, dinadalangin ko silang lahat. Oh. Na mabigyan sila ng kagalingan. Kasi naranasan mo, nandun ka sa sitwasyon na iyon na alam mo, nakikita mo sila, kahit nga nung pumipila ako sa DSWD. Tapos nakikita ko yung mga humihingi ng tulong na yung asawa niya ganito, yung anak niya may ganito. Talagang pinapanalangin ko, sabi ko, Lord, sa lahat ng mga nandito, i-bless po sila. Amen. Dahil alam natin kung ano yung healthcare dito sa Pilipinas. Kung gaano ka-poor yung healthcare. Saka napansin mo, dumanas ka ng gano'n. Pinadala sa iyo ng ating Ama para mapanalangin mo sila. Di ba? Kaya yung ma-open up ka na ganito ang sitwasyon. Oo. Diba? Na maraming tao ang nangangailangan. Lalo na sa pagdating sa healthcare natin. Minsan may mga experience tayo sa buhay para maintindihan natin yung mga nangangailangan din. Di ba?
At yung panalangin mo, higit pa yan sa pera. Totoo yan. Yung panalangin mo, higit pa sa pera yan. Ayun. Kinalakihan ko dyan, sabi nga ng mama ko, ang pagbibigay sa simbahan, parang tulong mo yan para lalong lumago ang maraming makakilala sa ating Diyos Ama. Tama. Diba? Yung parang missionary, parang nakakatulong tayo sa kanila. Kasi sabi ko nga, ano ba ibig sabihin nun? Parang yun ba yung sweldo ng mga pastor? Tama po ba? Oo. Tama. Ang ano lang dito, parang ganun po yung pagkakaintindi ko nung tinanong ko sa mama ko yan dati. correct. Na ang pagtulong mo sa simbahan, ang pagbibigay mo doon ay para sa mga mapapalago palalo ang mission ng simbahan. Tama. Sana nga, pero yun nga, minsan nakaka-frustrate lang kasi may mga simbahan na hindi tinuturo si Jesus. Kaya ingat din tayo sa pagbibigay ng tithes. Binigyan tayo ng talino ng ating Ama dahil sabi nga, teaching them to obey everything I have commanded you. So lahat ng turo ni Jesus, yun sana ang itinuturo ng church. Kasi kung minsan nagsawa na ako sa pagbibigay ng tithes nung araw dahil hindi naman pala tinuturo si Jesus. Ano tinuturo? Puro giving. Ay, nako. May church na ganyan, alam ko po. Ako naman Si Ope nun. Puro giving si Ope. Ay, umalis ako. Yung gano'n na nga Ako nata-turn off ako dun sa mga yung parang pinupush kayo na magbigay, na yung in-advertise pa talaga lahat ko. Gcash number na. Sorry, Lord. Ano ba yan? Bank account number na. Ano ba yan? Matindi na yan. Ewan ko ba? Nakaka-turn off talaga, Nakaka-turn off. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Ingat tayo, baka ma-scam tayo, ng church. Ingat. Binigyan tayo ng talino ng ating Ama to discern para malaman natin kung alin ang tama at ang mali. Ang sinabi ni Jesus, wala naman siyang sinabing tuputa pa church. Ang sinabi niya, mag-disciple kayo ng mga tao at ituro nyo ang aking salita. Kaya kung hindi tinuturo ang salita ni Jesus, tignan nyo mabuti. Bibigyan ko ba itong church na to? Baka lumago pa to, baka lumaki. Diba? Kailangan matuto tayo kung sinong bibigyan natin. Kakalungkot isipin, pero about 90% ng churches ngayon ay nakakalimutan ituro si Jesus. Puro famous tao ang mga tinuturo. Tignan natin, ano bang karakter ni Jesus? Ayaw niya ng taong plastic sa pagbibigay. Bakit kaya? Kasi hindi ganun ang Ama. Si Jesus ba ganon? Yung pagmamahal niya sa atin, walang haling kaplastikan doon. So, kung ano yung ng Ama, dapat doon lang tayo. Totoo. Kasi mahirap yung pinapakita mo, tapos hindi naman. Di ba tinuro mo po yun? Yung nakikita niya, yung sinabi ko pa na e-x-ray niya kung ano yung nasa kaloob-looban. So, kahit gawin mo po hindi naman bukas sa puso mo. Yes, may punto, sabi mo pa po, may puntong, pero sa langit, iba naman yung interpretation doon. Iba yung criteria doon. Si Jesus ba, nung pinako sa krus, nagpaka-plastic siya? Hindi. Totoo, di ba? Binigay niya buong buhay niya para sa atin. Kung nagpaka-plastic siya, sasabihin niya, di ba? Kung nagpaka-plastic siya, Peter, ikaw na lang dito, wag ako, ouch yan, masakit yan, ha? Sige na, ouchie, ha? Papako niya. Kaya para sumikat lang. Diba? Hindi niya ginawa yung para sumikat lang. Correct. Ginawa niya yung para isalin pa tayo lahat. Bukal sa puso niya. Tama. Okay, number 2. Gusto niyang magdisipulo tayo sa pamamagitan ng kanyang katuruan o mag-disciple. Totoo, di ba? Dito tayo matututo sa mga salita ni Jesus. Walang iba.
Salita ni Jesus, diyan tayo matututo. Yan ang ibubulong at sasabihin at ipapaalala ng banal na Espiritu. Walang iba sa Biblia kung hindi salita lamang ni Jesus. Sinabi niya yan. Number 3, nilalapit niya tayo sa Ama. Totoo, di ba? Kaya ako po, laging pinapractice ko kayo, Ama, Ama, Ama. Kasi po si Jesus mismo nagsabi, nakita niyo sa panalangin, Ama namin sa langit. O kung sasabihin mo, Lord namin sa langit, wala ka relasyon. Pero mapapractice po natin yan. Ama namin sa langit. Totoo po yan. Nilalapit na tayo sa Ama natin. At panghuli, a friendly reminder, wala pong samaan ng loob kung medyo napa-ouch tayo. Hangad lang po ng ating Amang nasa langit na maging perfect tayo. Tulad niya, perfect si Jesus, perfect ang Ama, anak tayo, perfect din tayo. Maraming salamat po. Kaya sabi ni Jesus, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Maging perfecto daw tayo katulad ng Ama natin sa langit. Kaya huwag tayong maniniwala. Minsan may mga nagsasabi, mga preacher pa nga, mga pastor, we cannot be perfect. Walang perfectong tao, meron po. Kapag sumunod tayo sa mga katuruan ni Jesus, perfect tayo. Kapag sumunod tayo sa pagbibigay sa ating Ama ng tama, perfect tayo. Di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat.